So ayan guys, nandito tayo sa farm kung saan tayo kumuha ng ating tilapia na inilagay doon sa ating fish pan. Ito guys ay hindi sa aking fish pan guys. Pinasisilip ko lang sa inyo ito yung lugar kung saan kami kumuha ng aming mga tilapia. Dito galing guys yung mga tilapia na inilagay namin doon sa aking fish pan. So ayan guys, nakikita nyo naman, di ba? Malawak ang kanilang fish pond. So ayan, kita nyo guys. So balik tayo guys dito sa aming fish pond guys. So ayan guys, puntahan lang natin saglit yung balon namin kung saan kami kumukuha ng source ng tubig papunta ron sa aming pond. So ayan mga ka-farm, Ayan guys, silipin lang natin saglit. Nakikita ko lang Ito guys kasi may dalawang balon yan dyan guys. Itong isa at saka yung pangalawa. Kasi itong lugar na ito guys is dating ilog ito nung araw. So ngayon hindi na siya ilog kasi nga natuyo na siya, pero ang balon talagang kahit na tag-init guys, hindi siya naubusan ng tubig. Ay nakita niyo parang may kalawang sa ibabaw, pero sa ibabaw lang yan siya. Sa ilalim niyan ay malinaw naman yan siya. Wala pa itong deep Kaya well, nagkakulay brown yan kasi guys, nagpalagay ako rito sa pagitan ng dalawang balon na yan ng deep well. Nagpahukay tayo dyan guys, nagpabaon ng dalawang tubo na 210, di bali 20 ang lalim niyan guys. So ayan, para ayan. Pero sabi dumating man yung matinding tagtuyo, tag-init, hindi tayo maubusan ng maubusan ng source ng tubig papunta ro sa ating fish pond. Ayan guys, ginastusan ko rin yan guys, almost 40,000 din yan guys, yung ginastos ko lahat kasama na yung mga tubo, yung mga yung ibinao nila at saka yung singil sa pagpapahukay. Hindi pa kasama yan guys yung tawag dito. So ayan guys, yung water pump. Yan guys, yung may balot-balot na yan, sako yan. Yan yung motor ng water pump namin. Guys, na, may ganito. So yan naman yung kita yung kulay green, yan yung hose papunta roon sa fish pond. Ito sa bukid. So kaya siyempre guys, uunahin natin yung source ng tubig bago tayo gagawa ng fish pond. Para siguradong hindi matutuyuan ang ating mga mga pond. Diba? Ayan guys, nakita nyo at puntahan natin naman guys yung fish pond doon, silipin din natin. Ayan guys, puntahan kung saan doon namin inilagay yung tilapia na kinuha namin doon sa nakita nyo kanina. Guys, nilagyan natin ng ayan guys, dito naman guys, habang binabaybay natin itong na ito guys, iyan, papunta roon, tilapia is buhay na buhay. Ay makikita nyo dyan guys, merong ahas na tumawid sa aking daraanan. Muntik na akong muntik ko nang matapakan yung ahas. Yan guys. Uy, putragis. Ahas, ang laki. Ayan guys, lakad tayo. Oo, ano ba? Ang laki ayan Ito laking ahas Ayan na guys, dito na guys. Nakikita nyo ayan may nakaharang, akala nyo kahoy lang na nakabalagbag yan yung may nilagyan ko ng mark. Ahas yan guys, muntik ko yan siya natapakan. So, ayan. Brown. Ayan guys, pinalo na ni Boy yung ahas. Ayan ang laki buhay pa. Buhay pa. Ayan, dalay natin din Boy. So ayan guys, nakita nyo, pinatay ni Boy yung ahas. Yan. Dalhin niya dyan sa ibabaw yung ahas para makita natin. Ito kasi guys yung lugar na yan guys, dating basakan yan. Ang nakalagay yan dati is mga palayan yan dati guys. May tanim na palay. Ngayon hindi na. Gagawin na lang natin yan, mga fish ponds yan. Ayun guys, nakita nyo yung ahas. May kalakihan din siya. Kung natapakan ko siya kanina at baka ako'y nakagat din yan. May ginalat, nakita ko siya kaagad.
Pero tingin ko naman guys, hindi naman siya cobra kasi hindi naman siya kulay itim eh. Oh. Kulay brown siya na, ayan oh, kita nyo, maliit ang ulo. So yan guys, ay pasilip ko lang sa inyo yung maliit na fish pond na ginawa ko. So, itong laman nito guys is hindi na fingerlings, malalaki na siya sa fingerlings guys. Kumbaga buhay na talaga siya. At mga ilang linggo na lang siguro, mga 3 weeks siguro mangingitlog na yan at darami na sila. Yung una kasing nilagay namin dito guys, yung nagkamali kasi kami, yung kinuha naming mga similya, talagang as in, parang mata pa lang masyadong maliliit sila. Nilagyan namin ng 3,000 yan guys, tapos nakalagay sa kulambo. Mayroong net yan dyan guys, kung nakikita nyo itong fish pan na yan, yung kalahati niya nakalagay sa net yan, hindi mo na namin binitawan sa labas. Ang kaso lang guys, 3 araw na sunod-sunod na umulan, umapaw sila doon sa bumaba yung net. So nakawala sila dyan lahat. Kaya ang nangyari guys, alam nyo, wala, namatay, nalusaw lahat ng 3,000 na similya na nilagay namin. So, ginawa namin, pinalitan na naman namin ulit yung tubig niyan. Saka, yan na nga guys, kumuha kami ng malalaki na tilapia. So, dyan na siya mangingitlog. Ngayon guys, yan, kung nakikita nyo yan, medyo malalaki na yan siya. So, yan guys, yung aming kapaligiran. Makikita nyo rin guys yan, siguro balang araw, paunti-unti lang siguro, magdadagdag tayo ng hukay para sa fish pan kasi pag nangitlog yan guys, siyempre pag lumaki yan, masikip na sila dyan sa ating fish pan. So, itong diretsyo na yan guys, dyan maghuhukay ulit kami dyan ng pangalawang fish pan hanggang sa dumami sila guys. Siyempre kailangan nating magdagdag rin ng fish pan kasi guys, kung nakikita nyo yung area namin guys, di ba yan kita nyo naman bukid na bukid siya at dyan talagang dyan kami maglalatag ng mga fish pan pa sa darating na panahon siguro guys. So yan lang guys, at saka siyempre nagsisimula pa lang naman tayo, kaya hindi tayo basta-basta magpapahukay ng